mapupulutan nyo ng aral tong podcast na to kung mahilig kayo maghanap ng mga projects na mga nagte-10x. So proud ako sa mga members natin sa Project 1%, yung mubuo ng community kasi sobrang dami doon talaga, nagbibigay talaga ng value sa isa't isa. Yung mga moderators natin dyan, lahat sila volunteer. Paano mo ba siya ginagawa? Like, sample lang, no? Bigyan mo nga kami ng tip, paano ka nag-research sa mga projects na yan? So pag meron kasing project na meron ng working product pero wala pang tokenless pa siya, pwede mo gamitin yung project na yun or product ng project na yun, maging early contributor ka doon sa ecosystem nila. Kadalasan, ginagawa nila is nire-reward nila lahat ng early contributor through the form of token airdrops. Like yung last year, yung Arcam, ang ginawa ko lang doon is nag-register lang via email, tapos in-invite ko yung mga friends ko na mag-register lang din via email. Libre lang din and nakakuha kami doon na airdrop for 130,000 I think. Hindi ako nakakamali. 130,000? Yes! So, walang ginawa. Guys, para maintindihan nyo, ito yung mga project na hindi pa nagmamaterialize. Hindi pa sila nag-work, wala pang utility. But you are trusting na mangyayari talaga yung project. Eh, tinira ka ni attorney doon si attorney. Let's say, pangalan ka sa attorney. Si Mang Torney. Si Mang Torney. Shoutout sa'yo, attorney. Sorry, hindi na tuloy yung debate natin. Sayang. Effort mo lang talaga eh. Kagaya itong last time yung SLN na airdrop, di siya 100% libre. Kailangan mo na gumastos pang gas fee. Kung mga nakatanggap ng airdrop ng SLN dyan, grabe yung natanggap nila. 6 digits talaga. May 100k, may 100k. Meron pa naka 600k. Grabe naman kayo dun sa Project 1%. Baka naman. What's up mga kabit? Kamusta kayo guys? Nako, sobrang exciting ng pag-uusapan natin ngayon. At meron akong special guest, walang iba kundi si Shun or si Romel Celestino. Matagal ko na tong kilalang kaibigan, like more than 10 years na, no? Yes. Nagkasama kami sa literal wala. No, nagbabas kami pareho, but anyway guys, mapupulutan nyo ng aral tong podcast na to kung mahilig kayong maghanap ng mga projects na mga nagte-10x. Dati nga mga 100x pa no? Kaya lang medyo nahirap na siya at delikado. But ako mismo, busy ako. Hindi ako nakakapaghanap-hanapan ng mga projects na alam mo yung tatalpakan ko tapos magpapump, no? Kasi kailangan niya matinding pagsusuri. Sisilipin mo yung project kung maganda ba yung utility, tatagal ba, sino ba yung backup ng project niyan. So ako minsan, wala nang time, tinatanong ko na lang siya. No, chinachat ko na lang siya. No, sila nila GU. At sasabihin ko, Romel, Shun, ano pa mga magagandang tokens ngayon na pwede kong talpakan? Pwede kong lagyan kahit maliit lang na naaral mo na. No, kasi nga, ito sinasabi ko palagi, brother, lagi dapat nagdo your own research. Yes. But sometimes, ako mismo, guilty. No? Hindi ako magtatalpak sa hindi ko inaral, but may mga expert or magagaling ng maghanap, no, ng mga projects na yan, sila nag-aaral. So, usually, may group kami, nagme-message na lang ako sa kanila na, bro, ano bang pwede natin lagyan dyan? Ano bago? So siya, may community siya, sobrang laki na nila, no? At ang dami nilang nagbe-benefit dun sa pag-aaral. Shun, brother, okay lang ba, no? Since itong podcast na to, maraming nanonood sa atin ngayon, gusto rin nilang mag-benefit dyan. Lalo ngayon, bro, paakyat na yung pabulra na. Ang sarap, pabulra na, no? Maakyat na. And buhay naman si Hyperboy, yun ang tawag nila. Hyperboy ko lang. Anyway, kuhanan natin ng lesson si Brother Shun. Brother, paano ba yung ginagawa mo na yan? Kasi syempre, ang dami nanonood, gusto rin nilang gawin yan. Kailangan pa ba namin, maganda mag-research sila, pero ano ba, maganda na, paano ba ginagawa mo dyan? Para matuto din naman yung iba na hindi umasa rin sa'yo or something. Okay, so yun, thank you for having me dito sa studio mo. Grabe, sobrang ganda na studio mo. Alam mo yan, brother. Nag-jeep lang kami noon. Namunta pa ako sa masahe. So yun, anyway guys, I am Shun of Project 1%. Shoutout ko na pala yung community ko, Project 1%. Almost 8,000 members na kami dyan. So proud ako sa mga members natin sa Project 1%. Yung mubuo ng community kasi sobrang dami doon talaga, nagbibigay talaga ng value sa isa't isa. Kung wari, yung mga moderators natin dyan, lahat sila volunteer. Hindi ko sila pinapasweldo, pero ang sipag pa rin nila mag-share na usually puro NFT projects yung ginagawa nila ngayon, yung mga moderators natin kasi meron din mga community managers, collab managers, NFT hunters, alpha callers, meron din mga hunters ng mga airdrops na bago. Tapos, meron din nag-share na, may mga DJs din na hindi mo mawala sa crypto yan. Talpak-talpak sa mga shitcoins yan. Hindi talaga nakakawala. So, kompleto yan sa community natin. Ano pangalan ulit? Project 1%. Project 1%. Anyone ba can join dun sa Yes, community? anyone. Open siya sa lahat. Libre lang yan. Hindi kami naniningil. Sa Facebook? Sa Discord yung community namin. So, yung link naman nun is sa mga socials ko naman. So, makakapasok kayo doon. Basta click na lang yung link. Alam ko may YouTube ka na rin, di ba? Yes. So, doon na lang siguro yung link, no? Oo, yun.
kunin lang sa YouTube yung link ng namin, Discord server. So, open yun para sa lahat. Pasok kayo, sabi kayo sa amin. Ano pangalan ng YouTube mo, brother? Ang pangalan ng YouTube ko is Shun. So, ang username is OX Shun. 0X Shun. So, search nyo na lang. Yung Shun niya guys, S-H-U-N. Yes, H-H-U-N. So, X, ano? OX. O-X. Shun. Shun. Okay. Speaking of OKX. Yeah. OKX, sponsor tayo guys sa OKX. Maraming salamat guys. Sa pagpapadala nyo. Actually, ang dami nilang pinadala ditong t-shirt, mga ganyan, sombrero, even mga backpack, and etong cap. May mga ganito din, no? May mga scarf or mga tawag dito, mga pang to pag tablecloth pa yan. Anyway guys, yung mga gustong magkaroon ng iPhone 15 Pro Max, iPad, AirPods, no? Libre yan sa OKX as long as mag-register ka lang sa link nila. Actually, may mechanics and pinost ko na, no? Yung mechanics, in-upload ko rin sa YouTube. Check nyo lang yun, kasi i-check nila guys kung nag-register ba kayo doon sa under ng link ko. So, kung hindi ka nag-register sa under ng link ko, hindi ka mahanap doon, no? So, namimigay sila, alos 20 boxes yung binigay nila dito na napakagagandang merchandise, no? Ito nga, yung mga hoodie, no? Kompleto yan. Sa TikTok, pinost ko din yung dami ng boxes na pinamigay nila rito. But yun guys, consolation lang yun. No? Marami silang ipapamigay ng mga iPhone 15 at I'm sure yung iba nabigyan na. So sila na bahala mag-contact sa inyo. Make sure lang na yung mechanics panoodin nyo. But anyway, going back sa'yo brother, ayan na. Yes. Banggit mo kasi OX kasi. OX. Tapos Shun yung YouTube niya. Pasok tayo dun sa community ni Brother Shun. And bro, paano mo ba siya ginagawa? Like, sample lang, no? Bigyan mo nga kami ng tip, paano ka nag-research sa mga projects na yan? Kasi si Gio, alam ko, bumili siya ng mutant ink. So, may mga bulong, di ba? Nagbibigay ng mga community. Alam ko ito rin, ha? Bumili lang ako dahil ni Gio. Nabudol lang ako ni Gio, guys. Nabudol niya ako. Napabili ko ng MAYC. So, para ka na rin nag-board ape niya, no? Oo, kasi similar lang yung perks na makukuha mo kung MAYC ka or board ape. Yan, club ka ng NFT. Same lang, kasi isa lang naman sila. So, yung mga airdrops, mga projects. So, ibig sabihin, nakukuha niya yung mga first-hand knowledge na mga information about sa mga projects na magaganda. Sa kanila binabato and dinibigay niya sa mga community. So, parang na rin kayong bumili ng mutant, no? Nakakatuwa. So, bukod dun bro, may ibang pa bang ways para mag-search ng mga projects na mga okay? And paano mo ba siya tinitingnan? Okay, so isang way dyan is para tingnan is yung funding, yung nakuha nilang funding, yung mga investment sa kanila ng mga venture capitalists. Makikita nyo yan sa website na cryptorank.io. So, search nyo doon. Cryptorank.io. Yes, lalo na yung mga project na wala pang mga token or mga project na hindi pa lumalabas. Yung mga palabas pa lang, yun yung inaabangan. Yung inaabangan ko talaga. Kasi doon din pwede ka makakuha na, if ever, airdrop. So pag meron kasing project na meron ng working product pero wala pang tokenless pa siya, pwede mong gamitin yung project na yun or product ng project na yun para maging early contributor ka doon sa ecosystem nila. And by that, kadalasan ginagawa nila is nire-reward nila lahat ng early contributor through the form of token airdrops, which is minsan may bayad ko, may gastos konti, minsan naman meron din namang mga libre na nakakuha sa airdrop. Like yung last year, yung Arkham, ang ginawa ko lang doon is nag-register lang via email, tapos in-invite ko yung mga friends ko na mag-register lang din via email. Libre lang din And nakakuha kami doon ng airdrop for 130,000 I think. Hindi ko nagkakamali. 130,000? Yes. Kutsa mo lang ginawa. Libre lang. Nag-register ko lang email. Usually, actually, nagulat ako doon kasi hindi ko talaga inaasahan na ganun yung makukuha ko. Inaasahan ko may airdrop pero parang balit lang kasi ang dali lang ginawa ko. Nag-register lang email Libre Tapos biglang, pero kailangan masipag ka rin, no, sa mga pinapagawa nila minsan, no? Like yung mga page, yung Twitter, Facebook, Tsaka ngayon, mas madami ng mga, usually mga tasks na pwede mong gawin. Kasi padami yung mga nag-airdrop din. So, yung mga project, syempre ayaw na ma-farm sila masyado, medyo hinihirapan nila yung mga category. So, yun lang. So yun, guys, para maintindihan nyo, ito yung mga project na hindi pa nagmamaterialize. No? Hindi pa sila nag-work, wala pang utility, but you are trusting na mangyayari talaga yung project. Katulad dati, nung mga times na mga play-to-earn games, no? Yung mga tokens or may mga projects na nagbubukas, sobrang yan hindi actually bro, hindi pa ako marunong talaga nun. Dahil nga tayo mga nauna sa crypto nagko-content so may mga play-to-earn games and projects na na-content ako na gusto naman talaga nilang ayusin yung project. Kaya lang, wala
talagang nagdadump siguro dahil hindi pa nila control or parang negosyo na nag-fail. Tatawagin tuloy siyang rug pull. Ngayon mangyari, kawawa tayo kasi tayo content Guys, pasensya na kayo, sorry guys. Yung mga oras na yun, hindi ko pa talaga alam. Even the word rug pull, hindi ko alam. Like ako, newbie lang din ako nun. Dahil kumikita ako sa mga project na yun, sinare ko din. Ganun na nangyari. But now, mas maingat na tayo. Lalo na yung mga dati pang subscribers, mas magaling na kayo ngayon, mas maingat na kayo ngayon, at mas open na yung mind din nila. Yes. Kasi dati, okay, sige, tatalpak ako dyan. Pag nawala, iiyak, ay, nawala. Pero ngayon, ready na sila. Ito lang yung allotted kong budget pag talpak ko dyan, di ba? Yes. So, ready na ako mag-gain yan or mawala yan. Ready ako. So, ganun yung mga ginagawa nila Shun ngayon. But ang maganda, nire-research nilang ng maigi ngayon. Yes. Kung ano yung mga projects na pwede nyo pasukin. And ano ba mawawala sa ibang airdrops? Libre na nga yung airdrop. Effort din naman talaga eh. Kaya itong last time yung SLN na airdrop, di siya 100% libre. Kailangan mo lang gumastos pang gas fee. Sa mga nakatanggap ng airdrop ng SLN dyan, grabe yung natanggap nila. 6 digits talaga. May 300k, may 100k. Sa community ko, meron pa naka 600k. Grabe naman kayo dyan sa Project 1%, baka naman. Ganon sila doon. And guys, lahat yun tinuturo nila doon sa loob ng community namin. Sinishare talaga nila. So, kaya more on mga airdrop hunters yun nasa Discord ko. Yung mga limited lang yung puhunan, limited lang yung capital, pero possible na mapalaki mo rin in the help of the community, syempre. So yun guys, open tayo, punta tayo dun sa community ni Brother Shun. And yun, speaking of Arkham, actually, kunyari may mga project na ganyan, hindi naman talaga natin alam kung magiging okay or hindi. But ngayon, yung Arkham, nagagamit talaga yan. Yes. Even ako, nung hindi naman na-hack, okay? Nag-transfer ako sa isang forex platform, bro, na 200,000 USDT. More or less, nasa mga 11 million yan. Ano nangyari? May gateway doon na nang harang na hinak daw yun. So hindi ko alam kung platform ba yun or gawa-gawa lang nila or what. Pero ang tagal na ng platform na yun. But anyway, no, yung Arkham yung ginagamit namin, no, to trace yung mga transactions. Kasi sa Arkham, makikita mo na okay, pumunta siya sa wallet ng Binance, pumunta siya sa OKX wallet. Yun yung kagandahan sa kanya. Tapos matatag mo siya na itong ano to, medyo fishy to or scam tong link na to or itong address na to. Matitrace mo yun, no? Tinulungan din ako ng brother ko dyan sa Philippine Blockchain Week. Tama ba? PW. May mga tropa ko sa Philippine Blockchain Week. Sila rin yung tumulong sa akin na mag-hunt nun. But again, hindi mo na mababaw yun dahil crypto nga. Wala. Wala. Transfer mo na final na, hindi na mababawi. Guys, dati nag-content na kami ni Romel, nakasakay kami sa Mustang niya. Oo. And may story siya doon na totoo kasi pares kami. Wala naman kami ini-invite doon at hindi rin naman yung parang networking style na meron kaming ino-offer, no? Nag-share lang kami ng mga knowledge namin. Tinira ka ni attorney doon, si attorney. Wala sabihin pangalan ka sa attorney. Si Mang Torny. Si Mang Torny. Shoutout sa'yo, attorney. Sorry, hindi natuloy yung debate natin. Sayang. Alam mo na, ingat lang. Gusto ko pa naman sana na informative discussion, hindi na nga debate eh. But again, I respect you, attorney, and okay lang na i-content kami na i-content. Wala namang problema doon. As long as hindi mo naman kami sinisiraan. Sobra. Yes. Okay lang naman yun. Constructive naman. Pero oo, kasi napanood ko yung content about sa'yo. And yung sa'yo kasi, totoo naman, nakilala kita, brother. Since wala, nangihiram ng pamasahe sa akin yan. Literal. No? Na nakakaawa and nakakatuwa because nakita ko kung paano siya. And the reason why in-invite ko siya na mag-collab kami nun, dahil nakita ko nagka-Mustang. Dati, nagbabas lang tayo. Oo. Gusto ko maka-inspire ka na maraming tao na sa crypto. No, kasi sa crypto mo siya nakuha. Malamang yun ang ikukwento mo. Siyempre. And nag-networking din kami before. Kumita kami doon, but hindi yung talagang ganito ngayon. No? Kasi iba. Kaya nga, dalawa yan eh. Double-edged sword ang crypto. Okay, ang crypto, pwede kang kumita ng malaki, maganda, kung inaral mo siya na maigi. But pwede ka rin malugi, masunog, maubos. Okay? At masira ang buhay mo kung hindi mo siya aaralin na maigi. Okay? So, dalawa yan. Pwede kang umayos at pwede ka rin malugi. Kaya yung mga papasok sa crypto, lalo na very risky, like yung ginagawa nila Shun, okay? Kailangan talagang mag-research ng maigi. Kung wala kang time mag-research talaga, like gusto mo mag-benefit doon, pasok ka sa community nila, sila yung tutulong sa'yo
para mahanap mo yung mga projects na yun. Sila na yung magbubulong sa'yo. Tawag ko dyan, bulong. Diba? But again, kailangan yung nilalagay mo dito, yung afford mong mawala. Because, ano yan eh, para kang pumapasok sa isang business na hindi mo alam kung magsasucceed yung negosyo o hindi. Maganda yung plano. Let's say, restaurant siya. Nakita mo, ang daming customer na pwedeng kumain doon. Nakita mo na yung market niya is pwedeng ABC, no? Yes. Oh, and syempre gagastos ka dyan. Bibili ka ng mga kailangan. Oh, pwedeng mag-succeed yung negosyo mo. Pwedeng tanggapin ng mga tao doon kumain sa restaurant mo. Pwede rin hindi. Pwede ka naglabas ng pera pero hindi. Or pwede din hindi nag-materialize na mismanage yung company. Hindi nila na-anticipate yung renta. Hindi nila anticipate yung salary ng mga tao. Yung mga equipments na bibili sa negosyo. Same with mga project na nare-research nila, Brother Sean. Ganun din. Maganda yung plano, maganda yung business. May mga nagmamaterialize, may mga hindi din. Totoo yan. Sobrang totoo. So, isa yan ito yung pinakamagandang example. Yung FTX, second largest exchange globally. Pero, ano nangyari? Bagsak. Yes. Dahil, nagloko yung CEO, which is si Do Kwon. So, alam naman natin lahat dyan, FTX crash, ang daming naipit na pera sa FTX, nawala. So, marami din ako kaibigan na nadamay doon. So, nakakalungkot lang. Pero ganoon talaga, hindi natin ma-anticipate kung ano yung pagbo-boom. Kahit sobrang ganda pa ng project na yan, hindi pa rin yung 100% na secure. And also, lagi ko sinasabi, ito lang yung mga creators or yung mga nakikita mong social media personnel sa online, huwag mong ginagawang financial indicator. Yeah, hindi porket sinabi namin na bumili kami nito, is bumili na din kayo. Kasi hindi naman porket maganda sa paningin ko yung isang project is maganda na rin para sa'yo. Vice versa din, hindi porket maganda para sa'yo yung project, maganda na rin sa paningin ko. Ganun lang yun. Kagaya yung last year, kinontent ko yung TAO, TAO, Tensor, walang pumapansin nun kasi parang wala pang masyadong wala pang masyadong use case. Pero ngayon, ano nangyari sa Tensor? From $37, magkano siya ngayon sa $587? Laki na. So yes, more than 10x na yung tinaas. Grabe. Nag-700 na nga yan eh. So medyo bumaba lang ngayon. So, ganun na talaga sa crypto. Walang certain, kaya pag nag-profit ka, make sure na nakakapag-secure ka ng profit mo. Ito, ginagawa ko dito minsan. Kapag nag-profit na ako, nag-times 2 na yung binili ko, ibibenta ko na yung kalahati para mabawi ko yung capital ko. Ganyan ang ginawa ko, bro. Yes. Nung nagpapulong ako sa kanya noon, sabi niya, bro, bilhin mo yung Sakabam. Yan, Sakabam din yan. Ito naman, si Billy, no? Siyempre, busy. Oo. Pero sige, bili ako. Inasist pa niya ako. Bili ako. Pagbili ko, tumakas, nag-doble, brother. Ang ginawa ko nung nag-doble, in-out ko na yung puhunan. Oo. Iniwan ko, tapos tumaas pa. Nag-out pa ako ng isa pa, profit ko na yun. Tapos naiwan ngayon, bumaba. At least, panalo na ako, di ba? Kumbaga, but the project is okay. Oo, okay pa rin. Diba? So, ang ibig ko lang sabihin, guys, profit is profit. Always secure your profit. Kahit gaano maganda para sa yung project na yan, mag-secure ka ng profit mo. Kasi hindi mo alam kung ano... Or even the capital. Oo, the capital. The capital lang talaga. Yun talaga yung pinakamagandang gawin. Pag nag-times mo pa, secure mo yung capital mo, and let the profit roll. Yes. Pag kumita ka pa ulit, kuha ka sa profit mo, yun ang pwede mo gamitin pang invest sa pang mga project. Tama. Actually guys, tama yung sinabi ni Sean kanina. Hindi porket nakita nyo kay Sean or sa community nila na bumili lahat. Choice mo yan. Gusto mo rin ba makisama doon sa inaral nila? Kasi possible na maganda yung pagkakatingin nila sa project pero sa paningin mo hindi. Huwag kang bumili. Pero kung sa tingin mo na, uy, parang make sense okay yung project. That's the time na maglagay ka. But again, yung afford to lose mo pa rin. Hindi porket nakita mo sa influencers and hindi porket nakita mo na may mga big artists and celebrities din sa project like what happened sa FTX. Very good example, no? So ngayon, mas matalino na tayo, mas maingat na tayo now, and ready na tayo. Kunyari, may mga rug pull projects. Nasa sa'yo na yan kung gusto mong pasukin o hindi. Kasi ano yan parang, again, guys, hindi natin alam kung magmamaterialize yung project or hindi. Ang control lang natin is yung sarili natin. Nagumagaling na tayo mag-research. Ngayon, kung busy ka at ayaw mo mag-research, huwag ka na lang pumasok. Or, kung gusto mo talagang mag-benefit, pasok ka na lang dun sa mga groups na nagre-research talaga na maigi. Like ako, ganun lang din ginagawa ko. Sila na nagre-research. Since sila, tutok talaga sila sa pag-research Diba? Ako, dami ko negosyong hinahandle. So, pero gusto ko pa rin mag-benefit. Gusto ko pa rin mag-benefit doon. Kasi sayang. And willing ako. Let's say, meron ako $1,000 na, okay, ito lang yung pang-ikot ko. May nagsabi siya, lagay ako $100. Okay na yan. Yung $100 na yan, manalo matalo, okay lang. Okay lang sa akin. Kung manalo, edi good. Kung hindi, ganun talaga. Di ba? Yes. Pawi na lang sa trade. But anyway guys, ito masasabi ko, no? Ang sarap kumita sa crypto.
Sa totoo lang. Hindi ko kayo iniinganyo. Ito lang yung nafe-feel namin. Ito yung nararanasan namin. But may mga sakit din. Sarap, masakit, masarap. But habang tumatagal, gumagaling ka. Katulad nila. Ang gagaling na nila mag-research ngayon. Halos lahat ng bato nila sa akin talagang umaangat eh. But I know when to take my profit. Yes. Or kahit hindi nga profit, Capital. itabi mo na yung capital. Bukod doon, brother, ano pa bang pwede nilang matutunan sa'yo or people gusto ko pa pang i-share sa mga nanonood ngayon? Kasi ang goal natin dito, yung mga taong gustong tumalpak sa mga nagte-10x na tokens or more. But para mabawasan yung risk na yun, kasi minsan kayo lang yung bumobomba mag-isa. Para mabawasan yung risk na yun, maganda na community kayo. Maraming heads na nag-aral, maraming tumingin at iba-ibang opinion yung tumitingin sa project. So, mas tumataas yung chance na, uy, mukhang okay na yan. Oh, yun. Sobrang ganda naman. Kasi yun yung kagandahan pag meron kang community. Ang dami mong insight na nakukuha. Kunwari, meron kang senior na project na tingin mo sa'yo maganda, pero yung na-receive mong feedback sa community is parang puro red flag. So, makakaisip ka doon na, teka, step back ako, parang pangit pala to. So, gano'n. Bro, lilinawin ko lang, wala kayong investment ha. Wala. Libre lahat yun. Wala kang kayong offer eh. Kasi bro, before, ito lang ha, nagpatulfo pa ako ha. Ayan. Ang tinatag nila sa akin, crypto expert na scam ng 22 million. So kumakalat ngayon sa social media, nagparami tulpo pa. Oh, ito guys, sasabihin ko sa inyo ha, mabilisan lang itong storya. Hindi talaga ako yung patulfo nun. May mga tao talaga na may mga nabiktima na sabi niya sa akin, sumama ako. Okay. Wala akong plan na ipapatulfo ko yan. Kasi nga, kaibigan ko rin naman yun. Kaibigan ko siya in a sense na invite ko siya sa aking podcast or sa aming collaboration because naniniwala ako na magaling naman talaga siyang trader. Tinuruan ko siya. And yes, no, sa loob ng 7 to 8 months, yes, may gumagaling ng ganong kabilis, no. Depende sa learning capacity mo or gaano ka kagaling or gaano ka katyaga na aralin yung isang bagay. Eh nakita ko talaga na gumaling talaga ang trade at nananalo talaga. Now, ako, medyo busy, alam mo naman ako, diversify ng pondo. O yan, bro, ito, i-trade mo to. Okay, so ako wala akong plan na ipatulpo ka kasi okay lang sa akin. Kaya lang, maraming tao na biktima. And the reason bakit ko siya in-invite dun sa collaboration namin is because gusto ko na malaman ng tao yung ginagawa niyang technique, which is yung harmonic patterns niya, paano niya ginagawa. Yun, hindi dahil may investment siyang ino-offer. Wala akong idea na meron siyang investment na ino-offer ng oras na yun nung nag-collab kami. Okay. Wala akong idea na meron siyang grupo or something na nag-offer sila ng percentage doon. Nalaman ko na lang yun nung medyo pas na uy coach, ito, actually, may ganito kami, may 35% na ganyan kung gusto mo. Eh nakikita ko yung portfolio niya, minsan na 80% niya. Minsan nawa 100% na yung sa galing niya mag-trade. That's why naniwala ako sa kanya. So yun guys, yun nasa mga nagtatanong, ganun yung nangyari. And hindi ko siya tinatawag na scammer or what. Okay? Bakit sinasabi ko din na yung business niya yung pera? Hindi ko sinasabing mali yung negosyo pinasok niya. Maganda yun. Kumikita yung Motorbikes PH na negosyo niya. Walang problema. Okay yun. Ang naging problem lang doon, ang usapan namin is gagamitin niya yung pera sa crypto trading. So, hindi ko sinisisig nagnegosyo siya. Okay? Ang sinisisi ko, bro, sabi mo, iti-trade mo yung pera. Nilagay mo sa bike shop. Sa motor shop. Hindi yun ang usapan. So, ano nangyari? Siyempre, hindi kinaya. Dahil dito sa trading na, kukuha yung 80%, 100% sa trades eh. Tapos dito sa motorbikes, aasahan niya. Maliit lang. So again guys, no, medyo nilinaw ko lang, pasensya ka na. Kasi baka mamaya, pagdating ng 8 months, si Romel nag-offer na ng ano. Ayun lang, never ever ako mag-offer ng ganyan. Sinasabi ko rin sa mga video ko, kung mayroong magko-contact sa inyo na gamit yung pangalan ko, hindi po ako yan. Kasi sobrang bilis lang gumawa ng fake account guys, sobrang bilis lang. Hindi kami yan. Hindi kasi papatulpo ha. Kahit blue check pa yan. Madali lang, binabayaran lang yung blue check na yan eh. Yun ang sinasabi ko, kaya sinasabi nila, kakonsyaba mo rin yung estudyante mong scammer eh. Or yung poster ko si lady na scam na 2.5 million, sabi nila, kakonsyaba mo rin yan. Hindi nyo ba alam, libo-libo yung poster nun, araw-araw namin dalawa sa ilalim na nag-offer ng mga business. Kaya, uulitin ko, wala kaming investment. Gusto nyo matuto mag-trading? Yun, ituturo ko sa inyo kung paano. Gusto nyo matuto na mag-search sa mga nagte-10x na tokens? Pumunta kayo kay Shun directly. And, huwag kayong magde-deposit ng pera. Kasi wala naman kaming investment. Yes. Pera nyo, asa inyo lang. Tuturo ko lang paano mag-trade. Tuturo lang niya ano yung mga tokens. Ganun lang kasimple. Huwag kayong mag-invest sa amin, please. Wala kaming ganon. Hindi namin kailangan ng pera ninyo. Again and again, wala po. Ingat po tayo. Mas maingat tayo ngayon. Totoo yan. So, lagi lang vigilant talaga yung sarili yung pera. Kasi kailangan naman yung makakapag-secure niyan, hindi kami. Dahil sabi nga ni Marvin, yung mga scammer, wala na yan eh. Talagang
yan na yung trabaho nila. Wala na silang tawag doon. Wala na silang konsensya. Yan. Kaya huwag na kayong magtanong kung bakit nila nagagawa yun. Hindi ba sila nakukonsensya? Ang sagot dyan, wala silang konsensya. Kahit konsensyahin nyo siya, hindi kayo magkaparehas ng pinaniniwalaan at beliefs. May mga sindikatong gumagawa ng ganyan na wala silang konsensya. Yan ang trabaho nila. So, mag-ingat tayo. Extra. Punta ako sa cybercrime, sa NBI, lahat. Ganun na sinasabi. Wala silang konsensya. Mag-ingat tayo. Tayo na lang yung mag-ingat. But anyway, brother, meron ka pa bang mga gusto sabihin? Kasi hindi ako magtatanong sa'yo about ano-ano yung mga token na bibili nila. Kung gusto nyo malaman, pumunta na lang kayo dun sa community nila kasi dun sila nagbibigay. But dito, hindi na. Diretso na sila sa inyo. Importante, naturo natin sa kanila yung mga ways mo. Yes. So guys, review tayo, no? Tingnan yung mga utility. Again, ulitin natin mga utility ng token. Sino yung mga VCs or venture capitalists na nag-i-invest dyan? Sino yung mga naka-back up na mga kumpanya dyan, no? Alam mo yun yung mga dapat nating tingnan. And yung mga tao behind it. Sino-sino yung mga taong bumubuo ng token nila. Kaya, yun, may mga airdrops din na libre, may mga airdrops din na binabayaran, may mga dapat kayong gawin na mga steps, no? Para mabigyan kayo ng tokens nila. And kung gusto nyo guys na mabawasan yung time niyo sa paghahanap, again, pumunta kayo sa Project 1% na Discord ni Shun na makikita nyo ulit sa YouTube channel niya. Any last words, brother? So yun lang, sa mga gusto magsimula, mag-crypto or mag-airdrop, I suggest just do it. Kasi wag yung masyadong pag-isipan mabuti o gawin technical kasi matututunan nyo naman yan habang inaaral nyo and habang nagsisimula kayo. Parang normal na lang napapasok sa inyo yung mga ideas and yung mga knowledge. Lalo na marami kayong mga kasama na gusto rin matuto kagaya nyo. So yun, brother, thank you so much sa pagpunta mo dito. And guys, yung mga gusto manalo ng iPhone 15 Pro Max, iPad, AirPods, at saka itong mga merchandise na pinakita ko sa inyo, ang ganda ng jacket, green pa yung background, no? High quality to guys. Register lang kayo sa OKX link at dyan sa baba sa description. And gusto mga kumita, panoorin yung mga contents ko, mga copy trading sa OKX. Yun lang. Thank you so much, brother, sa pagbisita mo sa akin. Nice. God bless you. At sa lahat ng mag-follow sa kanya, sana kumita kayong lahat. God bless.